Alright, good morning, good afternoon, good evening to the world. So welcome back to my channel. Alright, so for today's video, medyo hindi lahat makakaintindi nito kasi gagamit tayo ng kakaibang language. Alright, so sa mga hindi makakaintindi, pasensya na kayo, bawin lang ako susunod. So gagamit tayo ngayon ng Bisaya language at model din tag-kaunting English. So ang topic natin for today, Old Testament faith. Sa Bisaya pa, ang pagtuo diha sa daan nga tugon. So ang key text natin ay makikita sa natin sa Roma chapter 4, 1 to 5. Roma chapter 4, 1 to 5. So, dirita sa pagtuo mga kaigsuunan na diha nagasukad sa daan nga tugon. So, atong tanawon ang una natong pagtulunan mga kaigsuunan. So, muadto ta sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ug atong makita diha sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 1. Nag-ingon, O foolish Galatian, who had been bewitched you, and you should not obey the truth, before whose eyes had been evidently set forth crucified among you. So, abi ninyo mga kaigsuunan, akong nakita ni Apostol Pablo, hilabihan ka prangka nga mosulti. Can you imagine? The Galatians were called foolish. Unsa may buti pasabot nining fulong foolish mga kaigsuunan? Kining fulong foolish gikan kini sa Grego nga pinulungan na anotoy, na kung sa English pa mindless, na kung sa Binisaya pa walay mga utok. So kung ato jud kining hubaron gayud sa eksakto gayud nga pagbasa mga kaigsuunan, o kamong mga taga-Galatianan na walay mga utok. Siguro gikapoy na gud siguro si Apostol Pablo ani mga sunan. Nganong nakaingon man niini si Apostol Pablo mga kaigsuunan, tungod kay ang iyang ginakonfront mga kaigsuunan mao ang pagtuo sa mga taga-Galacia, hilabi na sa mga Hudyo nga nahimong Kristohanon, na matud pa nila ang kaluwasan dili igo sa grasya ni Ginoong Hesus. Namatod pa nila mga kaigsuunan kinang ang kaluwasan kinanglan ubanan sa pagbuhat sa kasuguan. Busa wala gyud alang-alangan ni Apostol Pablo mga kaigsuunan pagtawag ang mga taga-Galacia o mga tao na walay mga utok. Tingali gikapoy na gyud siguro si Apostol Pablo ni mga kaigsuunan mao nga ni prangka na gyud siya ug sulti mga kaigsuunan. So tungod niini mga kaigsuunan, ang mga Kristohanon nga mga Hudyo mituo na kang Kristo. Mituo na sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Apan alang kanila kinahanglan adunay suplemento. Naalalayan sa mga tao pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Naalalayan sa mga tao pinaagi sa pagbuhat o maayo. Tungod niini mga kaigsuunan, nagpabilin diha sa espiritu sa kasuguan, maulamang ang ilang kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa dugo ni Ginoong Hesus. Busa sa pag-insister sa mga taga-Galacia ni ini mga kaigsuunan, nag-ingon si Apostol Pablo, kinsa may naglamat kaninyo, na unsa man ang inyong mga utok nga gisuyop man ni ining mga pagtulunan, kinsa man kaninyo ang naglingla ni ini. Ngano nga naingon man kamo niini? Atong makaplagan mga kaigsuunan. Abi ninyo bisan ako personally, I am so amused
that all Bible writers, it's only a fossil fault, if my assessment is right, na siya gyud mo may focus sa doctrine of salvation. And the theological aspect of teaching of fall is no other than salvation. Is no other than salvation. Is not only unique, but very radical, mga kaigsunan. It's very radical. Tungod kay all throughout the years, ang mga Hudyo nagunahuna na ang kaluwasan ipaagi gayud sa pagkayod, mga kaigsunan, na ang kaluwasan kinahanglan ipaagi gayud sa pagtuman sa kasubuan, mga kaigsunan. Pininyo, mga kaigsunan, ipaagi sa pagtuman sa kasubuan, na ang kaluwasan ipaagi gayud sa very meticulous, mga kaigsunan, nga pagbantay sa mga ceremonial diha sa sanctuary. That's why, mga kaigsunan, that's why I'm saying that I am so amused nga si Pablo lahi ang iyang approach alang sa doctrine of salvation. He does not deal so much about the historical background, but he deals so much on the theological discussion all about salvation, mga kaigsunan. So atong makita, mga kaigsunan, nga si Apostol Pablo nag-ingon kanato din sa chapter 3, mga kaigsunan, verse 6 and kutob sa 8, mga kaigsunan. Even as Abraham believed God, and it was accounted unto him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, at the same as the children of Abraham. And that scripture for saying that God will justify the heaven through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, they shall all nation be blessed. So din yung mga kaigsunan nagpakita nga si Apostol Pablo na nag-ingon siya na Apostol Pablo, mga kaigsunan, nagpakita, mga kaigsunan, nga si Abraham mituo o ang iyang pagtuo giisip na kini mauna ang pagkamatarong, o nag-ingon siya gibasi sa sinulat, the scripture. So atong i-discuss sa makadyot, mga kaigsunan, atong i-discuss sa makadyot unsa man di ay ning scripture na gisgutan di ay ni Apostol Pablo, mga kaigsunan. He does not mean all about in the New Testament, because there was no New Testament at the time, actually. Wala pang New Testament when the apostle were saying that scripture, just like with Paul, he is referring back to the Old Testament. Busa, mga kaigsunan, ang pagtuo di ay, mga kaigsunan, na atong hisgutan di ay ini mao ang very essence sa ating kaluwasan, mga kaigsunan, na ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo apan dili siya maluwas sa pagtuo. Maluwas ang tao pinaagi sa pagtuo apan dili siya maluwas sa pagtuo. Kalibog, no? Tungod kay ang pagtuo, mga kaigsunan, mao ang tulay ngadto sa gintuhuan, because the ultimate Savior is not our faith, but the ultimate Savior is Jesus Christ, whom we believe. Wagid. So, mga kaigsunan, so diin jud ka makapunit, mga kaigsunan, si Apostol Pablo ni ining mga pagtulunan, mga kaigsunan, nga very unique kaysa ubang mga magsusulat, mga kaigsunan. Ug akong nakaplagan, mga kaigsunan, ug akong nakaplagan dinhi, I believe na inyo na ning nabasa, mga kaigsunan, sa Galatia chapter 1 verse 11 and 12. Galatia chapter 1 verse 11 and 12.
But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Akong balikon mga kaigsunan. Unsa may giingon, unsa man kunong buot nga matuod kaninyo mga kaigsunan. Na kining maayong balita na akong ginawali, dili ni gikan kanako o gikan sa tao. Verse 12, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Karon sulbad na ang problema. Sulbad na ang problema mga kaigsunan. Kini di nga pagtulunan mga kaigsunan natong tan-awon, yun very unique. Very unique is quiet radical in nature mga kaigsunan. Quiet radical in nature, very unique. Atong makita mga kaigsunan nag-ingon si Apostol Pablo, kini nga pagtulunan walay tawo nga tinubdan ini, kini dai nga pagtulunan bisan ako dili ako. Ingon si Apostol Pablo, bisan ako dili ako, apan kini nga pagtulunan gipadayag sa Dios kanako. Therefore, the doctrine of salvation espoused by Apostle Paul is reliable and credible because it was revealed by God. So atong makita mga kaigsunan na di ay kining doktrina sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo has already been there in the Old Testament. But I should say in my own opinion, it remains to be dormant. Naaragyo diha mga kaigsunan. Naaragyo diha. Murag wala lang kayo maglihok-lihok. When the time of Apostle Paul, sa paghisgot niya na ining kaluwasan, pinaagi sa pagtuo ang iyang gibasyan, mao ang scripture, and that scripture is no other than the Old Testament. Karon mga kaigsunan, atong tan-aw balik mga kaigsunan. Atong tan-aw balik ang gisulti ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Matud pa niya dinhi sa bisan pa ni ini mga kaigsunan si Abraham ni tuo o kini nga pagtuo giisip o giihap ngadto kaniya na pagkamatao. Si Abraham mga kaigsuunan mao ang central figure sa lain-lain nga mga pagtulunan mga kaigsuunan. Sa Kristyanismo naa si Abraham. Sa mga Hudyo naa si Abraham. Sa mga Muslims naa si Abraham. Gidawat sa tulo ka mga dagkong pundok mga kaigsunan tungod kay ang gipakita ni Abraham talagsaon. Pag-ingon sa Dios kanila, Abraham, lumakaw ikaw ngadto sa dapit na akong pagadad-an kanimo. Sa walay daghang pangutana, sa walay daghang panghuna-huna mga kaigsunan, sa walay daghang paghuna-huna ug kabalaka, misunod si Abraham. Misunod si Abraham niining plano sa kaluwasan alang kaniya. So, kung atong tan-awon mga kaigsunan, ang iyang paglakaw na walay daghang pangutana mga kaigsunan, ug ang iyang pagdawat og circumcision ingon nga mao ang timaan sa pakigsaad sa Dios nga nasa tao. Ug ang iyang pagsugot nga ihalad ang iyang anak nga bugtong mga kaigsunan nga si Isaac. Ingon nga giawhag nga ihalad mga kaigsunan. Kini nga tanan nga gihimo ni Abraham, we can sum it up as absolute obedience. However, you will notice that no matter how obedience Abraham was, his obedience was not counted for righteousness. His obedience was never counted as righteousness. But only thing that was counted, mga kaigsunan, to Abraham was not an obedience, but his faith, mga kaigsunan. His faith, mga kaigsunan, ang iyang pagtuo, mga kaigsunan. Kung atong makita, mga kaigsunan, kung atong makita sa dinhi sa Galacia, mga kaigsunan, gibalik-balik paghisgot ang pagtuo ni Abraham.
Wala hisguti ang iyang pagkamatarong sa kasuguan mga igsunan. Kay kining pulong na ang iyang pagtuo, giisip, giihap, buot ipasabot, dili ni angayan diha kanimo. Apan gi-apply ni diha kanimo, gi-credit ni diha kanimo. Pagkaanindot sa plano sa kaluwasan mga kaigsunan, lahi ang nagkumply ni ini, lahi ang nagbuhat ni ini, apan ang binuhatan nga usa na mao si Ginoong Hesus mga kaigsunan, mao lamang ang giihap mga kaigsunan na pagkamatarong nganhi kanato. Busa mga kaigsunan, atong tanawon si Abraham mga kaigsunan sa diha sa balaang kasulatan, mao kini ang gipakita ni Apostol Pablo na ang pagkamatarong diha sa pagtuo. Way duda mga kaigsunan, tataw kaayo na si Abraham matinumanon. Tataw kayo nga si Abraham nagbantay sa kasuguan, apan ang iyang pagkamatinumanon dili mao'y pasukaranan sa iyang pagkamatarong. He was not justified because he is obedience. He was not justified because he is a law keeper. But he was justified because of his faith to God mga kaigsunan. Kung atong hunahunahon mga kaigsunan, si Abraham nagabuhat sa mga butang na uyon sa Ginoo. Uyon sa Ginoo. Si Abraham milakaw ngadto sa yuta sa saad mga kaigsunan, promised land. Yuta sa saad. Si Abraham midawat og sirkumsisyon ingon nga kinitimaan sa pakigsaad sa Dios kaniya. Si Abraham isugot nga ihalad ang iyang bugtong na anak mga kaigsunan. All this, it's but a result of being justified and being righteous. But all of this will not end up to justification. So in other words, justification leads to obedience, not vice versa. Not vice versa. So mubalik ta mga kaigsunan, mubalik ta din sa Genesis. Bubalik ta sa Genesis mga kaigsunan, Kapitulo 12, versikulo 1, paingon sa 3. Atong basahon. Now the Lord said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to the land that I will show thee. And I will give thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessings. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and they shall all families of the earth be blessed. Genesis mga kaigsunan. Genesis Kapitulo 12, 1 hanggang sa kutob sa ubos sa 3 mga kaigsunan. Sa dihang miingon ang Dios mga kaigsunan, Abraham, mohawa ka dinhi sa kindred, kalya sa Ur. Misugot si Abraham. Of course, misugot si Abraham. Ug atong makita mga kaigsunan na ang saad na atong pagahisgutan mga kaigsunan, one-sided. One-sided ra gid ni. Basahon na ito mga kaigsunan na Genesis Kapitulo 12 mga kaigsunan, ang Diyos lagi mo sigig saad ni Abraham, pero si Abraham wala gyud gisaad. Wala gyud gisaad mga kaigsunan. Apan ang iyang pagtuo mga kaigsunan, giihap na pagkamatarong diha sa atubangan sa Dios. Dinhi atong makita mga kaigsunan, mao kini ang example on how the plan of salvation operate. Wala pa'y binuhatan si Abraham na pagkamatarong mga kaigsunan. Giisip na dayon ni siya na kini na ang pagkamatarong ngadto kaniya. Ug ang iyang paglakaw mga kaigsunan gikan sa kindred, paingon sa yuta sa saad mga kaigsunan. Try to think, my dear brothers and sisters. Try to think. Si Abraham sa diya nagitawag sa Dios 75 anyos ng panuigon.
gikan sa kindred, paingon ngadto sa yuta sa saad, promised land. Mayra bagyog sayon ang ilang mga baktas kani adtong panahona, mga kaigsunan. Mayra bagyog sayon ang ilang biyahe. Karon labihan na kasayon, mga kaigsunan. Miingon ang Ginoo, by birth, lakaw diri sa Cebu, paingon sa Manila, ay way problema. Musakay rag eroplano, kapin rag usa ka oras to ana. Tali ra kayo. Pero kini, mga kaigsunan, pulos kini baktas, mga kaigsunan. Pulos kini baktas. Apan alang, mga kaigsunan, kay Abraham ang ilang biyahe puro kini baktas. Dili masayod, mga kaigsunan, mo sakay og kabayo sa kalayo. Di masayod mo sakay og camel sa mga distansya, mga kaigsunan. At his age moved unto the place without any murmur and complaint. That is faith. That is faith, mga kaigsunan. Kung imong biyaan ang imong mga tagalungsod, kung imong biyaan ang imong mga paryente, mga kaigsunan, an moadto ka sa dapit na hindi pa nimo masorbe, mga kaigsunan, lugar. When you move to a place that you are not sorbent, what is that place? You move to a place that you are not acquainted with. That is faith, mga kaigsunan. Apan imong makaplagan, mga kaigsunan, si Abraham wala pa siya'y mulakaw. Si Abraham wala pa siya magpa-circumcise. Si Abraham wala pa siya mag-ahalad na sa iyang anak nga si Isaac. Yet, he was already counted as righteous. Sa laktod nga pag-asulti, mga kaigsunan, wala pa'y binuhatan na maayo, mga kaigsunan. Wala pa'y binuhatan na maayo si Abraham. Giihap na siya na pagkamatarong, mga kaigsunan. Kay kung ang tao, mga kaigsunan, pagailhon nga matarong, human na siya nagabuhat og maayo, nan ang pagkamatarong resulta sa iyang maayong binuhatan. Amen. Anya atong tanawon, mga kaigsunan, sa Roma Kapitulo 4, versikulo 1, paingon sa 5, mga kaigsunan. What shall we say then the Abraham our father as pertaining to the flesh had found? For Abraham were justified by works he had whereof to glory, but not for God. For what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is not reward, not reckoned of grace, but of debt. Kay kung si Abraham, mga kaigsunan, na matarong, mga kaigsunan, pinaagi sa iyang maayong binuhatan, naan siya nagahimaya sa iyang kugalingon ug dili ang Dios. For what said the scripture? Abraham believed God, and it was accounted unto him for righteousness. And it was accounted unto him for righteousness. Kaysa diyang si Abraham mituo, kini nga pagtuo, mga kaigsunan, pagkamatarong diha kaniya. Atong hatagan og pagtagad ang verse 5. Atong hatagan og pagtagad ang verse 5. But to him that worketh not, but believe on him that justify the ungodly, his faith is counted for righteousness. Apan ngadto kaniya na wala magabuhat. Apan mituo kaniya na nagapamatarong sa dili Dios nun pinaagi sa pagtuo, ang iyang pagtuo mao'y nagapamatarong ngadto kaniya. Brothers and sisters, mga kaibigan, this is a very shocking statement. Very, very shocking statement. That to him is worketh not, but believe, his faith is counted for righteousness.
Nganong ingon man niini mga kaigsuunan ang doktrina nagipadayag ni Apostol Pablo kay kung magkulata sa maayong binuhatan, una ta mamatarong nan ang nahitabo mga kaigsuunan ang imong maayong binuhatan mo'y baylo sa imong pagkamatarong. Mao kini ang dakong problema mga kaigsuunan sa mga taga-Galacia nagikumbat ni Apostol Pablo. Mao na miabot mga makaigsuunan sa pangunahuna sa kadaghanan na matud pa sa daan nga tugon, matud pa nila ang kaluwasan ipaagi sa pagtuman sa sugo. Pero sa diyang nakita nila na daw malisod ang tao maluwas kay lisod tumanon ang sugo, mao hinungdan kuno mga kaigsuunan nagiusab na ang doktrina na ang tao maluwas na pinaagi sa iyang pagtuo. That's wrong. That's wrong, absolutely wrong, because the doctrine of salvation by faith, is grounded in the Old Testament. It is not a new doctrine. It is not a new doctrine. Dili kini bag-o nga doktrina. Dili kini bag-o nga doktrina mga kaigsuunan. Sa akong ginaingon kanyo, it has been there. It remains to be dormant. Apan mga kaigsuunan, sa panahon ni Apostol Pablo mga kaigsuunan, gi-ignite kini nga pagtulunan tungod kay ilang makita ang doktrina sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang kanunay nilang gi-improve mao si Abraham. Back to the Old Testament. Therefore mga kaigsuunan, it is a big lie. It is a big lie that the Old Testament salvation offered by keeping the law, and in the New Testament salvation offered by faith. That's a big lie. Because even from the Old Testament to the New Testament, the doctrine of salvation was never changed. Wala mausab mga kaigsuunan, wala mausab. Agig sumada mga kaigsuunan. Agig sumada. Anong nakabaton man tawag kaluwasan? Anong nakabaton man tawag kaluwasan? Anong nakabaton man tawag kaluwasan mga kaigsuunan? Nga nagipaagi sa pagtuo mga kaigsuunan. Tungod kay kung atong tan-aw dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo dinhi sa Galacia kapitulo 3 versikulo 13, nag-ingon siya diri, Christ redeem us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on the tree. Hangeth on the tree. Gikuha kini nga background mga kaigsuunan sa sinulat ni Deuteronomy kapitulo 21 versikulo 23. Na ang tao nga gisilutan diha sa komunidad sa mga Hudyo pinaagi sa pagbitay sa cross kini nga tao tinunglo. Here comes with Jesus Christ na nalangsang sa cross. Mao kini ang dili madawat mga kaigsuunan sa mga taga-Hudyo. Nganong si Ginoong Hesus mao nga mamisaya man tungod kay siya tinunglo man. Kay matud pasadaan nga tugon mga kaigsuunan, ang tao nga nagbitay sa Kalbaryo sa cross na siya gisilutan kini tinunglo. Unsa may buot ipasabot mga kaigsuunan ni Apostol Pablo sa iyang giingon na si Kristo nagaluwas kanato gikan sa tunglo sa kasuguan. Unsa man di ay ang tunglo sa kasuguan? Ang tunglo sa kasuguan mga kaigsuunan mao ang penalty sa kasuguan. What is the penalty of breaking the law? Is death. Is death. Kamatayon mga kaigsuunan. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. What is the course of the law? Kamatayon. Nganong ang tao tinungluman tungod kay iyang gilapas ang kasuguan. Ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Unsa man ang sala? Ang sala, mao ang paglapas sa kasuguan. So atong gamiton mga kaigsuunan ang principles of geometry in substitution. Principles of geometry in substitution. Ang sala mao ang
lapas sa kasuguan. Therefore, we can say, ang bayad sa paglapas sa kasuguan, mao ang kamatayon. Busa ang ingon ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, gilukat kita sa tunglo sa kasuguan. Wala tungluha ang nagtuman sa kasuguan, ang gitunglo ang naglapas sa kasuguan, kay ang bayad sa paglapas sa kasuguan, mao ang kamatayon. Apan sa diyang si Ginoong Hesus nagbitay sa Kalbaryo sa cross, mga kaigsunan. He was scourged at the cross. He was scourged not because of himself, but he was scourged because of our transgression of God's law. Therefore, when Christ hanging at the cross, he was scourged because of us. Natunglo si Ginoong Hesus, siyang mipasan sa tunglo sa kasuguan na mauwang kamatayon sa naglapas ni ini. Iya kitang gilukat, iya kitang gibayaran. Makaigsunan. O sa iyang pagbitay sa Kalbaryo sa cross, ang tunglo sa kasuguan na bayaran na niya, hinungdan that when we accept his death, then we have that salvation. Without keeping the law, without doing any good works, we are saved because Christ had paid it up to the cross. Mga kaigsunan. He was scourged at the cross because he paid the price of the violation and transgression of God's law. Gusto na ko sumalahon, mga kaigsunan, alang ni Abraham. Alang ni Abraham, mga kaigsunan, kasi si Abraham mao'y giilah na amahan sa pagtuo, mga kaigsunan. Kay si Abraham mao'y nahimo nga sentro sa atong pagtuon, mga kaigsunan, mahitungod ining doktrina sa pagtuo. Kay si Abraham milakaw, mga kaigsunan, ngadto sa yuta sa saad. Si Abraham midawat og sirkumsisyon, ilhanan sa pakigsaad sa Dios nga nasa tao. Si Abraham sugot nga ihalad ang iyang anak nga si Isaac, mga kaigsunan. Kini nga tanan naghihimo ni Abraham, mga kaigsunan, sa iyang pagtuman, these were not counted for righteousness. These are all obedience in nature. But mind you, I would like to repeat, obedience was not counted to righteousness for Abraham, but his faith, mga kaigsunan. Ang iyang pagtuo, mga kaigsunan. Kay di ay katong iyang paglakaw nga do sa yuta sa saad. Kato di ay iyang pagdawat sa circumcision, mga kaigsunan. Kato di ay pagsugot niya nga ihalad na si Isaac, mga kaigsunan. He was motivated by his faith. Therefore, the good works of Abraham were just a result of his faith, mga kaigsunan, because he was already justified by his faith. Apan samtang si Abraham, mga kaigsunan, gipakita ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga siya jud maoy atong ginatanaw sa maong explanation about ini nga faith, mga kaigsunan. Grabe ang pagtuo ni Abraham. Gisayunan bago ka, mga kaigsunan, mulakaw ka. 75 anyos na imo panuigon. Gisayunan bago ka nini mo dawat kag circumcision, unya ang tibuok kaliputan walay gi-circumcise. What a faith! Apan sa taliwala, mga kaigsunan, sa pagkaamahan si Abraham adunay mga kakulangon. Sa diha nga niabot ang gutom, mga kaigsunan, nga miadto si Abraham kauban kayang asawa nga si Sarah, mga kaigsunan. Padulong sila nga doon sa Ehipto, mga kaigsunan. Ingon siya, nagunahuna siya, mga kaigsunan. Ingon siya kay Sarah, pag-abot na to dito sa Ehipto, nahadlo ko, nabasin ila kang patyon, o ilugon kanila kanako. Busa maghimo ta og gimik, atong ingnon nga dili kanako asawa, o dili ako ang imong igsoon. He lied before Pharaoh. He lied before Pharaoh, mga kaigsunan.
Sa dihang nag-ingon ang Dios mga kaigsunan. Abraham ug Sarah. Abraham mga kaigsunan. Mao ang amahan sa kaliwatan. Na malandong si Abraham sa kaigsunan. Sa tawhanon nga pangunahuna. Saon man ako pagkaamahan? Na ako tigulang na. Busiya nagyag yung gi-struggle mga kaigsunan ang problema nga natabo sa iya mga kaigsunan. Busa nag-ingon si Abraham kang Sarah, adi ayang imong pagkaamahan dili pinaagi kanako kay naamantay ulipon na si Hagar. Batan-on pa kini og Ehiptohanon didto ka kaniya modulog ay kapan ang inyong anak ni Hagar mauna ang sinugdanan sa kaliwatan sa pagkaamahan. That it was a big failure. It was a big failure. Ang akong giportray kaninyo mga kaigsunan. There times na bisan unsaon nato kalig-on sa atong pag-alagad sa Dios. Ampo ta permi, simba ta permi. Basag Bible, walay paltas. When we are shaken, looking at the impossibilities, our faith is being affected. Nag-ingon mga kaigsunan ang psychologists na kining atong personalities, kining atong natural na personalities na duna kini mga ginatawag og choleric, dunay melancholic, sanguine, phlegmatic, mao kini ang natural mga kaigsuunan na personality. Pero sa panahon mga kaigsuunan na adunay abnormalities na may tabo sa atong kinabuhi, kining atong natural na personalities usahay mawala. Kay ang tao mga kaigsuunan na ang iyang personality is very unique. Kung naa siya sa kalisdanan, naa siya sa sitwasyon na mura siya gidaog-daog mga kaigsunan, mahimo siyang mabangis. Brothers and sisters, mga kaibigan, our faith is not being tested and measured during a normal times. But our faith is being measured in times of crisis, in times of difficulties, in times of problems that we have no solutions, in times of problems that we have no answer. Just like with Abraham, his faith, nauyog ang iyang pag-alagan mga kaigsunan. Because there was no answer sa iyang problema na nakita mga kaigsunan. Igala mga kaigsunan, tingalig ginauyog-uyog ang inyong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Always remember, it's only the death of Jesus Christ. It's only His arms. Diha lamang sa bukto ni Ginoong Hesus. Kay kung siya ang mugunit kanato mga kaigsunan, dili gyud siya maluya sa paggunit kanato. Ang ato lang yung himuon, alsahon nato ang atong kamot sa pagtuo mga kaigsunan. Ginoo gunitin ning akong kamot sa pagtuo, kay kung ang Ginoo gani mo mugunit kanato, matipigan kita na bisag unsay crisis na moabot sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Well, we strong and faithful because Christ are holding our faith mga kaigsunan. To God be the glory, and God bless everyone. Thank you so much.